Breaking news mga kababayan. Naku po, mga Marines, napasugod na. Gera na ba ito? Mga kababayan, nagkakaroon na po ng bakbakan sa Basilan. At ito na po, itong balita po natin. Sitwasyon sa tipo-tipo Basilan under control na. Military official, halaka. Ito na po ang balita. Nagkakabakbakan na po. Ano kaya ang sanhi ng bakbakan sa Basilan at laban sa mga Marines Army? Sino ba ang kanilang kalaban? Ito ba ay dahil sa korupsyon, mga kababayan? Ito ba ay dahil sa nagaganap na mga nangyayari sa lipunan natin na mga pagnanakaw? Ano kaya ang punot dulo ng gerang ito? Nako mga kababayan, nakakagulat po ito. Panoorin po natin. Basilan ay we do actually itong nangyari sa Basilan ay we do kumbaga clan conflict. Bali yung mga locals of tipo-tipo nagkaroon ng parang away na nag-cause death ng isa sa mga kasamahan nila. And then it just so happened na isa sa mga Ito po yun mga kababayan, yung gera. Check po natin na gera sa Basilan. So ito po yung nangyaring bakbakan mga kababayan. Ito po. Talagang nagkaroon po ng barilan doon. Talagang masasabi natin na nagkakaroon na naman ng conflict. Grabe ito mga kababayan ko. Ano kayang punot dulo ng gerang ito? Ano kaya ang pinagmulan ng gera? Grabe mga kababayan. 4 daw ang sugatan. Ito po. Intense gun battles erupt in tipo-tipo Basilan. 4 na sibilyan sugatan sa bakbakan ng mga sundalo. Halaka. Mga kababayan ko, ito po, panoorin po natin. Bono nito na. Ayan, nagkakabakbakan po sa Basilan. Magbono nito. Pinigyo. Sunti. Nako po, mga Pinigyo kababayan. kita halapin pinigyo. Pinigyo pigi ako tahan ko magbuwas. Gana be pantanon sa ako gana. Nagkakabakbakan na. Grabe na ito. Ito po mga kababayan, i-check po natin. Nagkabakbakan ng mga sundalo at ilang miyembro ng MILF sa bayan ng Tipo-Tipo sa Basilan. 4 ang sugatan. Live mula sa Basilan, nangunguna sa balita si News 5 stringer Christian Dumabok. Kapatid, paano nagsimula ang engkwentro? Gigi, kwento sa atin ni Basilan Governor Mujib Hataman, pasado alas 7 ng umaga kanina nang umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril sa barangay poblasyon sa bayan ng Tipo-Tipo, Basilan. Ang nagkaengkwentro ay mga miyembro ng Philippine Army at Moro Islamic Liberation Front o MILF. Napatakbo sa takot ang mga residente sa lugar matapos ang sunod-sunod na putukan. Panoorin natin ang video. Nako, mga kababayan, yari ito. Labo ito. Nakakabakbakan. Lahok ba? Grabe yan, no? Nagkakabakbakan, nagkakabarilan. Ayan po. La ilaha illallah. Antindi, ha? Gigi, dahil sa gulo, sinuspende ng Tipo-Tipo LGU ang lahat ng pasok sa eskwelahan at trabaho sa gobyerno. So yan mga kababayan, nasuspindi pala mga pasok sa school at sa gobyerno. Naku, ano kayo ang punot dulo ng labanang ito? I-check nga natin mga komento. FA50s waving. Akala ko ba may peace process ang government forces at MILF? Bakit nagkaopakan sila ngayon? Naalala ko sabi ni Duterte, taga Mindanao lang makakaayos ang problema sa Mindanao. Ayon 6 years siya at ala nangyari andyan pa rin. Basta wala nang magtakbuhan mga yan, magtatago talaga sa mga palda ng sibilyan, mga tukmol yan. So yan mga kababayan, ano ko po, nagkakabakbakan. Yari na, ano kayong meron, bakit nagkakabakbakan? Ito po. Simulan po natin ang balita mula sa isla ng Mindanao. Sumiklab ang kaguluhan sa bayan ng Tipo-Tipo sa lalawigan ng Basilan, kaya agad na naglatag ng puwersa ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa naturang lugar.
Nilinaw naman ng Philippine Army na may kaugnayan sa Rido clan feud ang engkwentro sa pagitan ng lokal na grupo at hindi ito bakbakan sa pagitan ng mga sundalo at Moro Islamic Liberation Front o MILF. At dahil po sa insidenteng yan, agad na kinansela ang mga klase at pasok sa trabaho. Tiniyak naman ng militar na kontrolado nila ang sitwasyon, katuwang ang Philippine National Police o PNP at maging ng lokal na pamahalaan doon. Report mula kay Mar Gabriel. La ilaha illallah Muhammad. Ayan po. Bandang alas 7 ng umaga kanina, nang bulabugi ng malalakas na putok ng baril ang mga residente ng Tipo-Tipo Basilan. Sa social media post ng Tipo-Tipo LGU, sinabi nila na under siege ang kanilang bayan sa pangunguna ng mga lawless elements na umano'y suportado ng MILF o Moro Islamic Liberation Front. Agad na sinuspinde ang pasok sa paaralan at sa tanggapan ng gobyerno habang nagsarado rin ang mga business establishment sa lugar. Nako, eto na naman mga kababayan. Ito na ba ang simula ng gulo sa Mindanao? Nako po mga kababayan ko, matindi po ito. Anong sabi ng comment? Mamaya magbabasa tayo. Kita naman ang pagdating ng mga karagdagang puwersa ng militar Nako, puro na sakay tangke ng na mga ito. tangke. Agad namang nilinaw ni Major General Leonardo Peña, commander ng 11th Infantry Division at ng Joint Task Force Orion, na hindi mga sundalo at MILF ang sangkot sa engkwentro. Isa raw itong Rido-related conflict o awayan ng dalawang clan sa lugar na nag-ugat sa pagpatay noong October 21 kay Ustads Bahang na dating rebelde na nagbalik loob sa gobyerno. It just so happen na isa sa mga gusto nilang gantihan ay local barangay captain ng barangay ng Tipo-Tipo. So, kumbaga, ang presence ng ating security forces together with the PNP is just to provide yung security forces to avoid escalation of this conflict. Kaya dineploy namin yung mga tropa namin. Bandang alas 11:20 ng umaga, tuluyan ang humupa ang bakbakan at tensyon sa lugar. Yan ay matapos makumbinsi ang isang grupo na mag-pull out sa tulong ng community elders at ng LGU. Nagkaroon na ng de-escalation, na-pacify na through the collaboration of our elders, of our local government, and nandun lang ang presence ng PNP and the AFP personnel just to ensure na hindi magkaroon ng escalation of conflict. So yan mga kababayan, sabi, ito pala ay away ng mga tribu-tribu na ayon sa balita, ito'y ganti sa kanilang kasi nagkaroon po ng ng crime, yung krimen na pinaslang yung kabilang angkan, bumanat din yung kabilang angkan. So ito yung nagiging bakbakan sa Basilan. Rido-related ang bakbakan. So yan po, nako po, delikado po ito mga kababayan. Nagsisimula na naman ang gulo doon sa Basilan. Nako po mga kababayan ko. Ayon kay Basilan Governor Mujib Hataman, 4 na sibilyan ang nasugatan sa engkwentro. 3 rito ang minor injuries, habang isa ang seryoso at inilipat na sa Zamboanga City Hospital. So yan ang balita mga kababayan, 4 ang nasugatan at iniligay na po sa hospital. Nako po mga kababayan ko, matinding balita ito. Talagang bakbakan pala ito. Matindi. I-check na natin yung mga komento dito mga kababayan ko. Kung ano pong masasabi ng mga nagko-comment dito. Matindi po ito ha. Ito po ang balita. Ito po yung mga komento, mga kababayan. Dati nawala na yung gulo na yan. Yung ex-president Duterte na muno. Nako po mga kababayan. Ang tunay na kalaban ay nasa Maynila sa Tongres at Malacanang. Alaka.
Si Browner ipadala sa Basilan kung magaling siya. Oh my gosh, inayos na ni Tatay Digong. Ngayon, magulo na naman ang Basilan. Ang tunay na kalaban ay kahirapan because of massive corruption now. Diverting the real issue. Di na ba kayo nagsawa? Mga duwagan, maganda ubusin niyang makipag-stack agad yan. God save the Philippines. Sana ang bakbakan ng tunay na kalaban. Mga magnanakaw sa gobyerno, mag-resign na sila. Dapat bumaba na ang angag-angag. Gala ka. Plan B ni Marcos para hindi pag-usapan ang Asian Summit. Ini-ignore kasi si Marcos gumawa ng gulo. Hala ka. Magkakagulo na pati Mindanao. Hala ka, mga kababayan. Mga kababayan, halatang diversionary tactic para maligaw ang usapan ng Ghost Project ng DPWH. Inilihis ang tunay na pinag-uusapan ng flood control. Greatest corruption in Philippine history. Yan, mga kababayan ko. Ang sinasabi na isang pakanalang ito. Iyan yung komento na diversionary tactics para iligaw ang tunay na issue ng flood control. Hala ka, mga kababayan ko. Ito na naman ang mga sari-saring mga komento na pinaputok ito dahil i-divert o talagang nagkagulo dahil ito nang simula ng pagputok ng gera sa Mindanao. Hala ka, mga kababayan ko. Ito mga komento. Magkakagulo na pati Mindanao. Nako po. Panahon ni Duterte, Pangulo, hindi na yan magulo. Ngayon, bumalik na naman sa Marcos administration. Sa opinion ko, may nagpapagulo dyan tulad ng panahon ng Marcos Sr. Ang mga deep state minsan ay kinalaman dyan. Yung mga tunay na mga Pilipinong tunay na nasyonalismo ay di nagsisimula ng away bagkus ginagamit ang mga ibang grupo upang guluhin ang bansang Pilipinas. Halaka, mga kababayan ko. Yan po mga komento dito. Diyos ko Lord, save the Philippines. Mga kababayan ko, yan lamang po ang ating bahagi. I-komento nyo po ang inyong mga sari-saring reaction. Ano ba ang tunay na dahilan? Naniniwala ba kayo na labanan ng mga angkan ito? O isang diversionary tactics para pagtakpan ang tunay na issue ng malalang korupsyon sa bansa? Yan po ang ating reaksyon. Once again, ako si The Wonders Philippines. Isang like, isang share po, at isang subscribe. Salamat po.